Thank you so much, Sister Edna, for the beautiful Advent message. And now, let me introduce to you our next speaker. Who will give an Advent message. He hails from Concepcion, Marikina, earned a degree in computer engineering, and worked for 6 years before entering the seminary in 1994. He took up philosophy at Christ the King Theology and at Loyola School of Theology, and he moved to Ottawa, Canada. Ordained on May 28, 2000 for Archdiocese of St. Boniface, Winnipeg, Canada. He studied in Rome for 3 years, where he obtained his master's degree in theology and licentiate in biblical theology. He has served 23 years as a priest. Now he is on sabbatical leave for 1 year until July 2024. He is now our guest resident priest here at the Diocesan Shrine and Parish of St. Therese of the Child Jesus. Let us welcome our speaker, Father Jerry Sembrano. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Gaya ho ng sinabi ni Sister Lee, ako po ay nagsisilbi sa pari doon sa Winnipeg, sa Canada. No? Now, ang pinag-aralan ko po talaga ay biblical theology. No? Alam ko sa inyo ay more on liturgy kayo, pero siguro iba rin yung may alam kayo sa biblical background para malaman nyo kung paano talaga sineselebrate yung Advent at saka Christmas. Ano po? Nung bagong dating ako ron, nanibago ako. Sabi ko, ibang-iba yung Advent at Christmas. No? Hindi lang dahil hindi masyadong masaya, walang masyadong mga parties, kung hindi even yung liturgy nila, ibang-iba. Hindi ho ba pag Advent, anong kulay pag Advent? Violet or purple? Ano po? Purple. Yung violet, pag medyo mapula-pula yung violet. Pag medyo blue, purple. Now, doon ho, kasi nga yung purple, saan pa ba ginagamit yun? Ano pa bang season ginagamit ang purple? Lent. Di ba? Pagka Lent, ayaw na ayaw ko nung Lent kasi napakalungkot. Yung mga kanta, ang babagal, no? Walang gloria. Doon pala, parang Lent din yung Advent. No? During the 4 weeks of Advent, walang bulaklak, walang dekorasyon, walang-wala. Kaya yung mga Pilipino ron talaga nalulungkot. Sabi, ba't gano'n kahit sa simbahan? Di kami makakanta ng Christmas. Sabi ko, nung bata ako, kahit yung Advent, ang kinakanta namin, kahit pang Advent, masaya pa rin. Di ba yung Halina, Jesus, Halina, parang pang Christmas din ang tono. Pero doon, napakalungkot. Sabi pa ng mga pare, okay, magde-decorate kayo ng Christmas pagkatapos ng misa ng December 24 ng umaga. So, yung mga nagde-decorate, sabi, paano namin gagawin yun? Magluluto kami. No? So, hirapan talagang tuliro sila, pagod na pagod sila pagka yung bago magpasko. Kasi 24 lang sila nagde-decorate. And then, yun nga, so, after Christmas,
After Epiphany, tanggal na lahat. Ganun po. No? So liturgically, sabi ko, bakit ganun? Hindi kagaya sa Philippines, September pa lang. Christmas na, ano? Panay nga ang post ko doon sa mga taga-Canada. Sabi ko, oy, Christmas na rito. Diyan sa inyo, hindi pa. Kahit yung simbang gabi namin, wala pa rin decoration. No? Now, bakit nga ba ganun ang ating touring sa Pasko? Ano po? Kung kayo ay, halimbawa, meron kayong apo, itatanong sa inyo, ano ba yung kwento ng Christmas? Ha? Di ba usually, pag magkukwento tayo, makikita natin yung parang yung kwento ng Belen. Ano po? Mayroong mag-asawa na nagkaanak, may angel, may dumalaw. No? Kukwento nyo yan sa isang bata ngayon, ano sa palagay nyo mararamdaman nila? Boring namang kwento yan. Ano? Sino kayang bata ang makikinig ng kung paano ipanganak ang isang baby? Huh? Parang ganun lang ba ang Christmas? Mayroon na pinapanganak na baby. Tapos sa kami mga bisita, noon, yun lang. Sa amin po sa Biblical Theology, sabi ko, siguro iba yung dapat, pag ikukwento natin yung Christmas story, kukwento natin yung buong kwento. Ha? Pag makita nyo yung Belen, parang ang saya-saya nila, tahimik na tahimik, yung mga shepherds, mukhang mga bata, mga inosente, yung mga hari, ay naku, napakababait. No? Pero kung titingnan nyo pa lang, kung kukwento nyo yung mga araw na nangyari noon, hindi ho yun, it's anything but silent. Napakagulo ng kwento. Hindi ho siya parang drama, kundi more of action. Hindi ho ba? Kasi alam niyo yung mga shepherds noon, ang pagkakakilala sa kanila ay mga kawatan. No? Para makikita natin ngayon yung mga bata sa lansangan, hindi sabihin natin, minsan nakakaawa, inisip natin nakakaawa, pero minsan isipin natin, ay, ang dami mga snatcher, ang dami mga nagda-drugs. Ano? Ganon din po yung mga shepherds. Hindi sila mga inosenteng tao. Yung mga hari naman ay mga astrologers, yung mga nag-aaral ng mga bituin. No? Tapos, meron pang gustong pumatay sa baby. Sipin nyo naman, kung kayo si Maria at si Jose, papanganak nyo yung baby, meron ng gustong pumatay. No? Tapos tataka sila papunta sa ibang bansa para lang mabuhay. Masalimuot ang kwento ng Christmas. Kaya kung ikukwento nyo sa mga bata, siguro ma-excite sila kung mas ituturo ninyo yung buong kwento. Pero sa akin, pagka Christmas, pag kami nagtatanong, iba yun rin yung kwento ko, nilalawakan ko pa yung kwento. Hindi siya parang boring na drama, kung hindi talagang para siyang war story. Magsisimula ako sa simulang-simula. Ganito ko ikukwento yung Christmas. Noong araw, may isang kaharian. May isang hari. Marami siyang mga tapat na mga tagasunod. Isang araw, mayroon siyang isang tagasunod na nagrebelde. Sabi, ayokong maging hari ka, ako ang maghahari. So nangyari, pinalaya sa kaharian, nagtayo siya ng isang kaharian. Kaya ang kwentong yon ay nagkaroon ng digmaan ang dalawang kaharian. Ang digmaan ng liwanag, ang kaharian ng liwanag at ang kaharian ng kadiliman. Ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon, maraming mga tagasunod yung hari ng liwanag na sabi, siguro maganda doon sa kadiliman, makapunta nga doon. No? So maraming naligaw ng landas, nagpunta doon sa kabilang kaharian, kung saan sila ay naging alipin. No? Kasi yung hari ng kadiliman, ayaw naman niya ng mga kaibigan eh. Gusto niya ng mga alipin. No? So marami siyang naging mga alipin doon. Now, mahal na mahal ng hari yung kanya mga alagad. Kaya sabi niya, kailangang iligtas ko ito. Kahit na nagrebelde itong mga anak ko, itong aking mga tagasunod, mahal ko pa rin sila.
Pero paano ko sila ililigtas? So isang araw, naisipan niya, ganito ang gagawin ko. Ako mismo ang papasok sa kaharian. Kaya lang, pag nakita ako ng haring ng kadiliman, papatayin niya lahat itong mga ito. So ang gagawin ko, magdi-disguise ako na isang bata. At pupuslit ako doon sa isang butas para walang nakakaalam na papasok ako doon sa kaharian na yun. Ha? So yun nga yung araw ng Pasko, mayroong isang bata na nakapuslit doon sa loob, nakapasok sa butas ng kaharian ng kadiliman. At doon na nabuo yung 33 taong misyon, ng rescue mission, kailangan isalba ko itong mga taong ito. So sa loob ng 33 taon, lumaki yung bata. No? At noon nga siya ay naging 30 years old, sinabi niya, ganito ang plano ha. Kung susundin ninyo ako, ganito ang mangyayari. Papakita ko sa inyo kung paano tayo makakatakas dito. So nakinig naman sila, meron ding hindi nakinig. After 3 years, nagharap ngayon yung dalawang hari. Nagharap sila. Akala nung hari ng kadiliman, napatay niya yung hari ng liwanag. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay uli yung hari. At yung pala, nakagawa siya ng malaking butas doon sa kaharian ng kadiliman. Sinabi niya sa mga tapat niyang alagad, babalikan ko kayo. Samantala, ihanda niyo lahat, ikalat ninyo yung balita na babalikan ko kayo. So, sa mahabang panahon, nag-intay sila na nag-intay. Merong mga panahon na sila ay nahuli ng hari ng kadiliman, yung iba pinatay, no? Yung iba ay kinulong, no? Yung iba ay pinersecute. Pero lahat sila nag-iintay, darating ang ating hari, ililigtas niya tayo. No? At yun ang ating iniintay sa Advent. No? Hindi lamang yung pagkapanganak ni Kristo, kung hindi yung pagbabalik ni Kristo. No? Na darating ang panahon, matatalo talaga itong hari ng kadiliman at tayong lahat ay makakalaya. In the meantime, kailangan nating maging tapat. No? Kailangan nating ituloy yung kwento, ikalat ninyo yung kwento. Huwag ninyo sarilinin, darating daw ang hari pero tahimik lang ako. No, ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay maligtas, kaya ikakalat ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga kaibigan. Na? So, kaya nga po ang Christmas story ay, sabi ko nga, is a war story. It's an epic war story. Alam niyo, nung dumating yung mga anghel at nagpakita sa mga pastol, ano ba sabi doon? Sila ay host of angels, di ba? Alam niyo ba yung word na host? Makanta sila, glory to God in the highest. Akala ko nung araw, ang word na host, ibig sabihin choir, kasi kumakanta raw. Hindi pala. Ang ibig sabihin pala ng host ay sila ay parang mga army. No? Army, nagpadala ng army ang Panginoon nung pinanganak siya. Ganon pala talaga yung, kung alam lang natin na nangyayari sa background, makikita natin talagang may digmaan nangyayari. Hindi ho ba nung bata tayo, lagi tayong sinasabihan na mayroong digmaang nangyayari between good and evil, between light and darkness. Ano po? Ngayon parang hindi na natin ituturo yon. Ang tinuturo na lang ng mga tao ay ang Diyos ay mapagmahal. No? Ililigtas tayo ng Diyos, ang Diyos ay mapagpatawad. Ganun na lang. Nakalimutan natin na mayroon tayong kaaway. Mayroong gera, na nandun tayo sa gitna ng gerang yon. Si Padre Pio, sinasabi niya, yun daw rosaryo ay weapon, no? Sandata, panlaban sa kasamaan, sa kasalanan, sa demonyo. Ano mo yung sandata kung walang gera, no? So meron din, no? Kahit si Saint Dominic, sinabihan siya ng ating mahal na Birhen, yun daw rosaryo ay battering ram. Yung battering ram, yung parang yung troso na pinanggigiba ng mga pader, ng mga pinto. Ganun kalakas ang panalangin. Yun ang ating sandata dito sa digmaang ito. No?
Tapos, hindi ho ba, yung kanta ng mga anghel pag Christmas, Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. No? Peace. Kumbaga, itong army ng Panginoon, sinasabi, magala kayo. Dahil ang Diyos is nagde-declare ng, kung tutusin, nung army sila, ang dinedeclare ng army ay gera. No? Dahil nga tayo nagkasala, nararapat lang na tayo ay digmain ng Panginoon parusahan. Pero hindi, yung mga anghel sinasabi, peace to people of goodwill. No? Huwag kayong matakot, ang Diyos ay nagde-declare ng peace. No? Ililigtas kayo ng Diyos kahit kayo ay naging sutil, naging pasaway. No? Gusto kayong iligtas ng Diyos. Tayo rin, tinuturo natin noon na ang simbahan daw ay mayroong church triumphant. Yan yung mga nakabalik na doon sa kaharian ng liwanag. Mayroon yung church suffering, yan yung mga nasa pagitan. At tayo ay church, yung nasa lupa ay tinatawag na church, hindi nyo alam, militant. No? Tayo raw yung simbahan na nakikipagdigmaan pa. So wag ninyong isipin na ang buhay nating Kristiyano ay basta ako mahal ng Diyos, naniniwala ako may Diyos, tapos na yon. Hindi po. Mayroong gera na nangyayari. No? Sinabi nga ni San Pedro, no? The devil is like a roaring lion looking for someone to devour. Naghahanap siya ng malalapa. Isipin ninyo kung mayroong nag-aabang dyan sa mga anak ninyo, gusto silang patayin, anong gagawin ninyo? Pero wala tayong ginagawa minsan. No? Yung iba, tinatamad na magdasal, tinatamad magsimba. Hindi pa natin na ipapasa yung balita, yung plano ng Panginoon na iligtas tayo. So siguro kung ikukwento natin yung buong kwento sa ating mga kapwa, siguro mas maintindihan natin yung paano tayo maghahanda sa Christmas. Ano po? Na kung sakasakali, after 1 week o kaya Christmas Eve, dumating ang Panginoon, sinabi niya, okay, andito na ako, tara na. Nakahanda ba kayo? Nakahanda ba yung mga anak ninyo? O sabihin niyo, ay, nakahanda na yung pagkain. Nakahanda na yung mga ilaw. Nakahanda na yung dekorasyon. No? May iwan tayo. Ano po? No? So, kailangan natin paghandaan ang pagdating ng Panginoon. At, so yun po sana ang pagka tayo nagkukwento, buuin natin yung kwento para naman alam ng ating mga anak, ng ating mga apo, na yung Christmas pala ay napaka-importanting panahon, napaka-importanting spiritual na preparasyon. Ayan po ay isang preview lang. Magbibigay po ako ng recollection sa December 4 dito. So, ano lang ho yun? Preview lang nun. So maraming salamat po sa inyo at nawa kayo ay magkaroon ng spiritual at mapayapang celebration ng Pasko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Father Jerry Sembrano, for giving us a very nice message, Advent message. Now, we are very fortunate today to have our recollection master and speaker, the Executive Secretary of CBCP Episcopal Commission on Liturgy, and at present, the parish priest of Saints Peter and Paul Parish in Poblacion, Makati City, and the MBG Spiritual Director of Archdiocese of Manila. Let us all welcome Father Genaro Diwa. Palakpakan po natin muli si Father Jerry Diwa. Good afternoon po, Father.
Pwede pong magsitayo tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not defraud. Honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of this I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Saint Teresa of the Child Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Good afternoon. So, magsiupo na po lahat. May problema lang po ako sapagkat kadalasan po kapag maraming nakikinig sa akin, ang problema ay hindi ako makita. Kaya minsan pag sinasabi ko, "The Lord be with you," ang sagot ng mga tao, "And where are you?" Sa hapon pong ito, inintroduce tayo sa Advent season from a biblical perspective ni Father. Salamat po, Father. No? At ngayong hapong ito, ang inassign din sa akin na dapat na ibahagi ko sa inyo ay tungkol sa panahon ng Adbyento. Pero nung ako po'y naghahanda para sa pagbabahagi ko sa inyo, mayroon pong malakas na udyok sa akin ang hapong ito na ibahagi sa inyo yung bagong sulat ni Pope Francis tungkol kay Saint Therese. Ewan ko kung nabalitaan niyo po, noong October 15, si Pope Francis naglabas ng isang sulat tungkol kay Saint Therese. Dahil si Saint Therese ay nagdiriwang ng 150th year ng kanyang birthday at ng 50th year ng kanyang beatification. Kaya't naglabas ng isang sulat si Pope Francis tungkol sa kahalagahan ni Saint Therese ngayon. At sabi sa akin, dito tayo sa dambana ni Saint Therese, sa inyong diocesan shrine ni Saint Therese, magkakaroon ng recollection na ito. Kaya't malakas ang udyok sa akin na magbahagi sa inyo at italakayin yung sulat ni Pope Francis na napakaganda tungkol kay Saint Therese. Sana po pagkatapos ng ating recollection, na makikita niyo po ito sa internet. Ang title lamang ay nasa French. Si Father galing sa Canada, marunong mag-French yan. No? C'est la confiance. It is confidence alone that leads us to love. Ang ganda po nung title. Ito yung summary ng doctrine ni Saint Therese. Confidence alone leads us to love. So,
ito po sana yung ibig kong ibahagi sa inyo. At napakaganda po ng pagkakataong ito sapagkat nandito tayo sa dambana ni Santa Teresita. Alam niyo po, lalabas po ako dito, no? Alam niyo po, nakilala ko si Saint Teres, 11 years old po ako. High school po ako noon sa Guadalupe Minor Seminary. Nang kami ay pumunta sa Carmelite Monastery sa Gilmore of Saint Teres at merong isang malaking okasyon doon at kami ay kumanta. Wag nyo na lang imaginein kung ganong kaliit ako nung 11 years old ako. Sapagkat hindi naman siguro nagkaroon ng malaking pagkakaiba. Ngayong ako ay 60 years old na. Kaya marami sa inyong kaedad ko na at pare-pareho tayong dual citizenship, no? Magmula po noon hanggang ngayon, ako po ay deboto ni Saint Teres. At hindi ko po may tatanggi na napakalaki ng bahagi ni Saint Teres sa buhay ko bilang isang seminarista at buhay ko ngayon bilang isang pari. Kaya talagang ang lakas ng udyok sa akin na ibahagi sa inyo itong sulat ni Pope Francis na ito upang sama-sama nating makita. At makikita ninyo, meron ding tinutukoy ito sa paghahanda natin sa Pasko at sa inyong buhay at paglilingkod bilang mga mother butlers ng inyong diocese. Kaya pwede po nating pagsama-samahin ang lahat ng ito sa patnubay ni Santa Teresita. Si Santa Teresita po ay nabuhay ng napakaikling panahon, 24 years. No? 24. Namatay po siya ng 24 years old. Maikling buhay. Nung siya'y nabubuhay, halos hindi siya nakaalis dun sa kanilang lugar. Ipinanganak siya sa Alençon, sa France, sa northern part ng France, sa Normandy. At kung saan siya pinanganak, isang lugar na halos hindi naman kilala. No? At sila ay pamilya na medyo may kaya, pero tahimik. At ang kanyang tatay at ang kanyang nanay, parehong nagnais yung tatay maging pari at yung nanay magmadre. Yung tatay ni Saint Teres, si Louis Martin, dito yung kanyang statwa, si Louis ay bumagsak sa examination sa seminaryo. Hindi siya nakapasa sa Latin. Kaya in-advise siya, huwag niya nang ipagpatuloy ang kanyang plano na maging pari. At yung kanyang nanay na si Celie ay hindi rin pumasa sa pagmamadre. Kaya minsan, doon sa Alençon, isang hapon, may isang tulay. At sa tulay na yon, isang hapon, naglalakad si Louis at nagkasalubong sila ni Celie. Nagkatinginan. Doon sa tulay na yun. Kaya makikita ninyo, doon sa kanilang emblem ng kanilang canonization, may tulay. Bakit? Sapagkat doon sa tulay na yon, nagkatuluyan sila. At magmula noon, alam niyo nung unang taon ng kanilang kasal, hindi sila, dahil ibig magpare, ibig magmadre, ayaw magtalik. Pinagalitan sila ng pari. Bakit? Hindi yan ang bukasyon ng mag-asawa. At nagkaroon sila ng 9 na anak. Sa 9 na anak na ito, 4 ang nabuhay, ang iba ay namatay. Sapagkat nung panahon nila, ang taas ng mortality rate ng mga bata na ipinapanganak. Kaya makikita ninyo, ang mga nabuhay, puro mga babae. At lahat ng nabuhay na babae ay nagmongha at nagpari. At si Saint Teres ang isa sa kanila. At yung 3 magkakapatid na iba, na mga madre at mongha, ay nasa process of canonization na rin.
Yung mag-asawa, na-canonize, naging santo. Yung magkakapatid, si Saint Teresa ang nauna, at yung ibang magkakapatid ay pinag-aaralan na para itanghal na mga santa. Kaya kinalaunan, magkakaroon ng isang buong pamilya na mga santo at santa. Siguro namamangha kayo, sabi niyo, ang galing naman. Pero tignan natin kung sino si Saint Therese. Nung siya'y nabubuhay, halos hindi naman siya kakilala. Ang kanyang ginagawa at ang kanyang buhay sa monasteryo, nang pumasok siya sa monasteryo sa Lisieux, ay napaka-ordinaryo. Nagnais siyang pumasok ng monasteryo at 14 years old. Nakapasok siya sa monasteryo, sa seminaryo, sa monasteryo ng 15 years old. Kaya ilang taon lamang, halos 10 taon lamang, kulang-kulang 10 taon lamang siya naging mongha. Pero makikita ninyo, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, si Saint Therese, great saint of the modern times, ang sabi ni Pius XII. Bakit? Sapagkat yung kanyang natuklasan sa kanyang buhay, magpahanggang ngayon ay para bagang tunay na gabay at tamang gabay sa lahat na naghahangad na maging totoo kay Kristo Jesus. At ano yun? Ang sabi ni Saint Therese, ang kanyang gabay ay pagtitiwala at pag-ibig. Dalawang salita. Kung mayroon kayong dapat tandaan, sa araw na ito at sa hapon na ito, huwag kalilimutan, ang turo ni Saint Therese ay dalawa. Ang katotohanan ng pagtitiwala at ang katotohanan ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Confidence and love. Kung magkakaroon tayo ng synthesis o ng paglalagom, kung ano ang itinuturo ni Saint Therese, itong dalawang ito. Pero alam naman natin, yung pagtitiwala, hindi naman madali. Si Saint Therese, bata pa lamang, nahirapan na. Bakit? Sapagkat nang siya'y lumalaki, ang nanay niya ay nagkaroon ng breast cancer. Breast cancer ang nanay niya. At nung mga panahong iyon, talagang napakahirap gamutin. Kung ngayon, meron tayong mga gamot, pero noon, mas lalo na. At nung namatay ang kanyang nanay, si Saint Therese ay nagkaroon ng psychological defect. Si Saint Therese, nung buhay ang kanyang nanay, ang biba-biba. Talaga namang siya ang apple of the eye ng buong pamilya. Nung namatay ang kanyang nanay, iyak ng iyak si Saint Therese. At ang sabi niya sa autobiography niya, I cried because I cried. Umiiyak ako sapagkat nalaman ko na umiiyak ako. Ganon ka sensitive si Saint Therese. Naging very sensitive. Nawala yung kanyang kaligayahan. Nawala yung kanyang hawak sa sarili. At nung namatay ang kanyang nanay, lumapit siya sa kanyang ate, si Pauline, yung pinakamatanda sa kanilang magkakapatid, nilapitan niya at sinabi niya, Ate, ikaw ang aking magiging nanay at siya din ang kanyang ninang nung siya'y bininyagan. Sabi niya sa kanyang ate, ikaw ngayon ang magiging nanay ko. So, walang naging problema. Pero sensitive si Saint Therese. Minsan, kasi yung kanyang ate, nagbabalak ng pumasok ng monasteryo, ng Carmelite Monastery. Hindi nagsabi yung kanyang ate kay Saint Therese na siya ay papasok na at magmomongha. Narinig niya lamang na nag-uusap sila, yung kanyang ibang kapatid at ang kanyang tatay, doon sa kanilang dining hall na nagpapaalam na yung kanyang ate na papasok. Hindi man lamang siya sinabihan. Kaya't ikalawang dagok kay Saint Therese. Iniwan siya ng nanay niya, nahirapan si Saint Therese, iiwan siya ng ikalawang nanay niya,
mas lalong yung kanyang psychological, yung mental health na ngayon pinag-uusapan natin mental health, di po ba? Si Saint Therese, example ng isang santa na hindi na-spare sa mental disease, mental sickness. Hirap na hirap. Alam niyo ba si Saint Therese, pagpapasok sa eskwela, kapag nakakita ng mga tao, iiyak ng iiyak. Ni hindi makasulat, hindi nakatapos ng school year, isang school year man lamang si Saint Therese. Nahirapan talaga si Saint Therese. At alam niyo kung ano ang magiging sanhi ng paggaling ni Saint Therese? Yung Our Lady of the Smile. Our Lady of the Smile. Tawag po doon sa rebultong yon, Our Lady of the Smile. Bakit? Nung si Saint Therese ay 9 years old, talaga namang struggle kay Saint Therese. Dahil sa kanyang mental health, situation ng kanyang mental health, nagkaroon siya ng sakit. Ang taas ng lagnat, halos nagdidelirio. At yung kanyang tatay, dahil manong-manong yung kanyang tatay, talaga namang pumunta pa sa Paris para lang mag-offer ng masses para kay Saint Therese para gumaling. Akala nila mamamatay na si Saint Therese. Isang hapon, May 13. Tatandaan ninyo, May 13? Ano ang May 13? Apparition ng Fatima. May 13. Habang nakahiga si Saint Therese, kasama ang kanyang mga kapatid na babae, nananalangin sila para pagalingin si Saint Therese, talaga namang hirap na hirap. Ang mahal na Birhen, nakita ni Saint Therese, ngumiti sa kanya. At siya ay gumaling magmula noon. Magmula noon, unti-unti, nagkaroon ng lakas ng kalooban si Saint Therese. At ang sabi niya, dahil sa ngiti ng mahal na Birhen, nakita niya na mas mahalaga ang tignan niya ang pangangailangan ng iba kaysa sa kanya. Nakuha ulit ni Saint Therese ang lakas. Paano? Tignan ang pangangailangan ng iba at hindi lang ang sa kanya. At alam niyo, pagkatapos nito, may isang milagro pang mangyayari kay Saint Therese. Dahil nabuksan ang kanyang mata na ang kanyang buhay magmula noon ay para sa iba. Minsan, bawal po kasi silang magbasa ng dyaryo sa bahay nila. Ang tatay niya lang ang nagbabasa ng dyaryo at ang tatay niya ang nagiging newscaster sa magkakapatid tuwing gabi. Wala pa kasing TV noon. Kaya yung tatay, minsan nakatulog yung dyaryo nasa lapag ng mesa. At nang si Saint Therese ay nagdadaan doon sa harapan ng tatay niya, nakita niya doon sa dyaryo, merong isang pusakal na kriminal na bibitayin. Pumatay ng 3 tao, ang pangalan ay Francini. Pumatay ng 3 tao, murderer. At siya ay gigilitan bilang parusa, death penalty. Nung nakita ni Saint Therese, yung news item na yon doon sa dyaryo, araw-araw. At ang sabi doon sa news, dahil siya'y pusakal na kriminal, anong sabi? Ayaw makinig sa paring nandoon upang siya ay magsisi sa kanyang kasalanan. Ano ang sabi ni Saint Therese? Araw-araw ipagdadasal ko at lahat ng aking sakripisyo gagawin ko para sa taong ito upang siya ay magbago bago man lamang siya mamatay at bitayin. Araw-araw ipinanalangin ni Saint Therese. Kahit hindi niya alam kung sino yon, kung sino siya, hindi niya kakilala. At alam niyo ang nangyari? Nung si Francini ay dadali na sa gilutin para putgutan ng ulo, nung nandun na sila sa gilutin, andun yung pare sa harapan. Sa huling pagkakataon, sinasabi ng pare, mangumpisal ka bago ka gilitan ng ulo. Ayaw ni Francini. Pero nung siya ay luluhod na para pumunta doon sa ilalim ng tabak na puputol ng ulo niya, kinuha ni Francini yung krusifiho nung pari at hinalikan ng 3 beses
kung saan ang mga sugat ni Jesus ay nandoon sa krusifiho. Uli, nabasa ni Saint Therese. At ang sabi ni Saint Therese, totoo ang panalangin. Nakapagbabago ng kalooban kahit na ng mga pusakal pa. Magmula noon, si Saint Therese, para bagang ang sabi niya, I was walking like a giant. Parang higante. Nagkaroon siya ng lakas ng loob at nakuha niya ulit ang kanyang lakas sa biyaya at tulong ng Diyos. Minamahal kong mga mother butlers, sa panahon natin ngayon, yung unang-unang katangian ng naglilingkod sa simbahan ay yung pagkilala sa pangangailangan ng iba. Siguro naman, kayong mga mother butlers nandito sapagkat alam nyo ang pangangailangan ng simbahan. Hindi naman kayo magiging mother butler kung hindi naman ang pangangailangan ng simbahan ang nasa puso ninyo. Sino ba sa inyo nag-mother butler dito? Bukas, habang kayo nagwawalis, o kaya naghuhugas, o kaya naglalaban ng chasuble ni Father, sino sa inyo dito ang nadyaryo na at sinabi, napakagaling ng kanyang paglalaba? Di ba naman? Wala naman? Sino sa inyo dito ang nabigyan ng trophy dahil ang linis-linis ng simbahan ninyo? Wala naman, di po ba? Bakit kayo nananatili at bakit kayo nandito bilang naglilingkod? Dahil alam ninyo sa puso ninyo ang pangangailangan ng simbahan. Yan po ang una. Yan po ang una. Gising sa pangangailangan ng iba. At ito po, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nang si Saint Therese, makikita niyo po, sa kanyang buhay, isang katotohanan na makikita natin na matingkad ay ang pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Dahil po ibig niyang maging mongha, sabi niya sa kanyang tatay, tulungan siyang makapasok ng monasteryo. 14 years old pa lamang po. Bawal, hindi po pwede. Kaya sabi ni Saint Therese, gagawin ko lahat para makapasok ng monasteryo. Anong ginawa ni Saint Therese? Nagpunta sa Santo Papa. Nag-audience sa Holy Father, Pope Leo XIII. At sinabi niya sa Santo Papa, ibig ko pong maging mongha, pero ayaw po nila akong payagan. At ang sabi ng Papa, makakapasok ka pag gusto ng Diyos. At nakapasok si Saint Therese, 15 years old. Sa monasteryo, simple ang ginagawa. Naglilinis, at dahil siya ay galing sa angkang mayaman, hindi gaanong maayos ang kanyang paglilinis, pero nagsisikap. Nagsisikap matuto. At lahat ginagawa kahit maliit na bagay, may pagtitiwala at pag-ibig sa Diyos. Alam ninyo, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, sasabihin ko sa inyo, nung sinulat ni Saint Therese, bakit po naging tanyag si Saint Therese? Dahil sa kanyang autobiography. Yung libro, ang title ng kanyang autobiography, Story of a Soul. Doon sa kanyang autobiography, yung first edition po ng kanyang autobiography, may tinanggal doon sa kanyang salaysay ng kanyang talambuhay. Ano yon? Si Saint Therese, tuwing nagdadasal, nakakatulog. Parang yung iba sa inyo. Alam niyo po, meron silang schedule sa monasteryo. Malaking parte po ng kanilang ginagawa sa monasteryo ay yung 2 hours of silent prayer. 1 oras sa umaga at 1 oras sa hapon. At dahil sa Normandy po sila nakatira, north of France, napakalamig po. Kahit summer, medyo malamig.
At sa kanila sa monasteryo, makikita niyo po, kulang ang blanket. Dahil may poverty. At ang kanilang heating system ay hindi katulad ngayon. Kaya't, ito nasa autobiography po ni Saint Therese, maraming gabing hindi siya makatulog dahil sa ginaw. Kaya, siya'y nakakatulog kapag oras ng panalangin, hindi dahil sapagkat siya'y tinatamad manalangin, kung hindi nakatulog ng gabi dahil sa ginaw. At kahit siya'y natutulog, at ang kinumpara niya ang kanyang sarili sa isang sisiw, yung sisiw na basang-basa, na para bagang walang lakas, pero nakatingin sa agila, para kunin ng agila at sa kanyang mga pakpak ay isama para makarating sa kalangitan. Ito yung larawan ni Saint Therese. Maraming mga bagay na hindi magawa dahil sa kahinaan, pero hindi nagiging hadlang sa pag-ibig at patitiwala sa Diyos. Hindi ko sinasabi sa inyo ito para matulog kayo tuwing kayo'y magmimisa, ha? Bagamat marami sa inyo ang ganyan. Unang pagbasa, unang tulog. Ikalawang pagbasa, ikalawang tulog. Ibanghelyo, tulog na tulog. Kami po sa seminaryo, isa sa skills na nahahasa sa amin ay yung art of sleeping. Ano yung art of sleeping? Nakatayo, dilat, pero gising. Bakit alam mong tulog? Kasi nakaupo na ang lahat, nakatayo pa rin siya. Alam niyo, yung salaysay na yon, doon sa unang edition ng Story of a Soul, tinanggal nila. Kasi bakit? Nakakahiya, santa, natutulog sa panalangin. Kaya tinanggal nila yon doon sa unang edition ng Story of a Soul. Pero alam niyo, ibinalik ulit. Bakit? Para ipakita sa atin na sa ating mga kahinaan, hindi ito hadlang para tayo mapalapit sa Diyos. Tignan niyo si San Jose. Kailan nakatanggap si San Jose ng mga mensahe ng Diyos? Nung siya'y tulog. Kaya marami sa inyo, ang patron ay si San Jose. Kaya nga yung iba sa inyo, no? Natutuwa po ako habang tinitignan ko kayong lahat. Dito, kitang-kita ko kayo eh. Natutuwa po ako. Kasi yung iba sa inyo talagang lahat ng sinasabi ko, sinasang-ayunan. Nakakatuwa po. Ipagpatuloy ninyo, malayo ang mararating ninyo. Huwag lamang po kayo maghihilik. Minsan po, nagtuturo po kasi ako sa UST, sa Central Seminary, sa Ecclesiastical Faculty. Minsan, kasi air-conditioned yung classroom, may isang estudyante akong pare, talaga namang nandun siya sa likod, natutulog na siya, habang ako yung nagtuturo, hinayaan ko lang matulog, baka kakupuyat o ano. Kaso, nung siya'y natulog, naghihilik na. Sabi ko, ginising ko, Father, nagkukumpetensya na tayong dalawa. Hindi alam ng mga estudyante kung ako ang pakikinggan o ikaw. So, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, mga Mother Butler. Ito po, totoo po ito, hindi ako nagbibiro. Basahin niyo yung Story of a Soul. Ibinalik ulit ito doon sa Story of a Soul. Bakit? Ang sinasabi sa atin, hindi tayo pwedeng maging banal sa lugar na wala tayo. Kayo, may mga asawa, may pamilya, nasa pamilya, hindi kayo pwedeng maging banal na mag-aasta kayong madre. At yung mga madre, hindi pwedeng maging banal kung kikilos sa anay mo may asawa.
Kaming mga pare, hindi kami pwedeng maging banal na hindi mo magbibinabinata kami. Pero may mga ganyan, no? Pero, yung estudyante magiging banal pag naging tunay na estudyante at nag-aral ng mabuti. Ito po ang punto ko, minamahal ko mga mother butlers. Ito po ang punto ko. Magiging banal kayong mother butlers. Totoo po ito. Ang lahat ng inyong ginagawa, kung ito ay magiging pagpapahayag ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Saint Therese, walang bagay na maliit na kapag ginawa dahil may pagmamahal na hindi magiging daan tungo sa kabanalan. Di ba tinatanong ko, di ba binasa ko po sa inyo kanina, yung rich young man. Nagtatanong, ano po bang gagawin ko, Panginoon, para ako mapunta sa langit? Si Saint Therese din nagtanong ng ganyan. Where am I in the church? Sabi niya, my vocation is love. I have found myself in the heart of the church. I will be love. I cannot be a priest. I cannot be a missionary. I cannot be a prophet. I cannot be a martyr. But I can be love and I can be all. Sabi ni Saint Therese. Mother butlers, hindi naman kayo nagpipreach every Sunday. Bagamat meron iba sa inyo, walang katapusang nangangaral, no? Hindi naman kayo nagko-consecrate sa misa. Pero, ito yung sinasabi ni Saint Therese. If you have found love in the church, you are all. You are more than a priest. You are more than a martyr. You are more than a prophet. This defines us. Sinabi nung mayamang binata, ano pong dapat kong gawin? Ang sabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang makikiapid. Ano sabi ng binata? Panginoon, bata pa lang ako, ginagawa ko na yan. Ito ha, pakinggan ninyo maigi, mother butlers. Ito. Anong ginawa ni Jesus nung sinabi ni, ano pang dapat kong gawin? Ginawa ko na yan. Kulang pa ba ang gagawin ko? Ano pong dapat ko pang gawin? Anong ginawa ni Jesus? Ewan ko kung pinakinggan yung maigi, yung aking binasa. Anong ginawa ni Jesus? Ang sabi sa atin, tinignan ni Jesus ng buong pag-ibig ang binata. Tinignan ni Jesus ng buong pag-ibig ang binata. Alam niyo po, kapag ako ay pinagagalitan ng nanay ko, sasabihin sa akin, Henaro, makuha ka sa isang tingin. Ano ba yung isang tingin na yun? Di ba? Tayo mga Pilipino, mga Tagalog, meron tayong ganyan. Makuha ka sa isang tingin. Sasabihin ninyo, may tinititigan ka at may tinitignan. Ano yung tingin? Sa Ebanghelyo, tinitigan ni Jesus ang binata ng buong pagmamahal. Bakit? Sapagkat lahat ng ginagawa natin, may pinag-uugatan. Kung lahat ng ginagawa ninyo, walang pinag-uugatan, parusa lang ito. Totoo po. Ilan sa inyo na dito, ilang taon ng mother butler, naglalaba, nag-aayos sa sacristy, sasabihin na lang, ay nako, walang katapusan, lagi na lang ganito. Ilan sa inyo dito, hindi po natin maging totoo po tayo sa isa't isa, ilan sa inyo dito natutuwa sa inyong pare? Nagtatrabaho na kayo, ingrato pa. Bakit nagpapatuloy kayo?
tinitigan ni Jesus ang binata ng buong pagmamahal. Si Saint Therese, dito nagsisimula, I have found my place in the church. I shall be loved. In the heart of Mother the Church, I shall be loved. Diba? Sinasabi natin, kahit ganong kahirap, basta may pagmamahal, napagagaan. Pero kahit magaan, kapag walang pagmamahal, ang bigat-bigat. Tinitigan ni Jesus ng buong pagmamahal ang binata, at tinititigan tayo ni Jesus ngayon, kayong mga mother butlers, pinapaalalahanan, saan dapat magsimula ang lahat ng gawain ninyo at paglilingkod ninyo sa inyong mga simbahan. Tinititigan tayo ni Jesus ng buong pagmamahal. Nang tinitigan ni Jesus ang buong pagmamahal, bakit? May hihilingin si Jesus sa binata, at dito magsisimula ang lahat. Diba? Ilan sa inyo, normal sa atin, kapag kayo nagsisimba, inaawit natin sa offertory, no? Diba? Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat-lahat kunin mo, Panginoon. Isip ko, kalayaan ko, lahat kunin mo, Panginoon. Buti na lang, alam ng Diyos, nagbibiro lang tayo. Pag nilayan niyo yung sinasabi ninyo sa Diyos, mangangatog kayo sa takot, saan kayo dadamputin kapag tinutuon ng Diyos yan? Kunin mo lahat, Diyos ko. Pag napagalitan ng parish priest, bahala ka, hindi na ako pupunta sa simbahan. Wala ka ng magaling na mother butler. Pag napalitan ng posisyon, sasabihin, maglalaylo muna ako. Pag hindi napasalamatan, sasabihin, akala mo naman, akala mo, tingnan ninyo, pag nawala ako, babagsak ang parokya. Saan nagsisimula ang lahat? Sinasabi ni Saint Therese, pagtitiwala at pagmamahal. Kapag may pagmamahal, kahit mabigat, napagagaan. Pag walang pagmamahal, kahit magaan, ang bigat-bigat. Tingnan niyo, kayo, marami sa inyo may asawa, naligawan kayo, di ba? Nung nililigawan kayo, yung mister ninyo, talaga naman magsalalaan ng panahon, hihintayin sa eskwela, kahit na ilang oras yan. Pagtapos ng eskwela, ihahatid pa sa bahay. Paghatid sa bahay, tatawagan pa. Di ba? Talaga naman. Isisikapin, Pag naikasal na, punong-puno, nagliliyab ang pag-ibig, kahit na mahirap, gagawin. Pag naikasal na, nanlamig na ang pag-ibig, sasabihin ng lalaki sa asawa, Dear, pakitimpla naman ng kape. Ang sasabihin ng babae, wala ka bang kamay? Ito yung katotohanan. Kaya, nangungusap sa atin si Saint Therese hanggang ngayon Tanggalin mo ito. Tanggalin mo yung pagtitiwala at pag-ibig sa Diyos. Naglilingkod kayo sapagkat natatakot lang kayo at nabibigatan kayo. Kaya may mga mother butlers pupunta sa simbahan. Andyan lang naman. Isang bako lang muka. At totoo ito Ako po in charge ng Mother Butlers Archdiocese ng Maynila. Papasok ka pa lang ng simbahan,
Animo na pagsakluban na ng langit at lupa. Minamahal ko Mother Butlers, alam ninyo, yung inyong ministry, napakagandang daan para makita ang iminumungkahi sa atin ni Saint Therese. Hindi malalaking bagay ang ginagawa natin. Maliliit na bagay. Pero bakit nagiging mahalaga at nagiging daan ng kaligtasan? Sapagkat ang tindi ng pag-ibig ang naglalapit sa atin sa Diyos. Sa hapong ito, nandito tayo sa dambana ni Saint Therese. Payak na buhay. Ang ganda nung prayer ni Pope Francis dun sa letter ni Saint Therese. Sabi ni Pope Francis, Dear Saint Therese, the Church needs to radiate the brightness, the fragrance, and the joy of the gospel. Saint Therese, kahit na nung siya ay nasa monasteryo, may isa kasing madre doon na napakasungit, mongha, na napakasungit. At dahil siya'y bata, no? Kapag tinutulungan niya yung mongha dahil baldado yung mongha, pag tinutulungan niya, talaga namang pinagagalitan siya. At napakasungit sa kanya, pero hindi siya sumuko. Lagi niyang katabi. At pinakikita niya yung ngiti doon sa monghang napakasungit. The joy of the gospel. Hindi tayo makaka-attract. Minamahal ko, marami sa inyo namumblema. Bakit? Wala kayong mga mas batang Mother Butler. Isang complaint yan ng mga Mother Butler. Bakit? Karamihan ng mga Mother Butler may edad na. May edad na. Hindi nakakaakit ng mas bata. Bakit? Tanungin ninyo, baka naman hindi nakikita yung kasiyahan at kagalakan sa paglilingkod na sinasabi sa atin, the joy of the gospel. Nakatulungkot po, no? Isang lason sa ating samahan ay yung tsismisan. Isang lason po, yan. Isang lason. Ang sabi ni Pope Francis, yung tsismisan, daig pa ang dinamita. Bakit? Sapagkat yung dinamita, kapag sumabog na, lahat nasisira, walang nabubuo. Kapag nagkalat ka ng chismis, kahit kailan, walang nabubuo, lahat nasisira. Isa po iyan sa dapat tignan din natin sa ating samahan. Bakit po ba? Ano bang nangyayari sa inyo? So, tignan po natin, isa yan sa mga dapat nating tignan. Kung wala kang, ito po tatandaan ninyo, yung ibig magkalat ng chismis, kung wala kang kakayanan na tulungan yung ichichismis mo para magbago, wala kang karapatang magsalita. Kung hindi mo matutulungan yung ichichismis mo, tumahimik ka. Pero kung mayroon kang kakayanang tulungan siya, oo, chismis mo, konti lang. Pag ganyan po ang prinsipyo natin sa Mother Butler, maiiwasan natin ang napakaraming samaan ng loob, ang raming nasaktan, ang daming nawala dahil sa chismisan. Oo kayo ng oo.
Hindi po, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, mga Mother Butler. So, ito po, napakasimple. Pagtitiwala at pag-ibig. Dito, nag-uugat ang lahat. Hilingin natin kay Saint Therese. Nandito tayo sama-samang mga Mother Butlers. Ipakita sa atin ang kapangyarihan ng pagtitiwala at pag-ibig. At ibigin natin sana ang pagtitiwala at pag-ibig. Maraming salamat po.